love lang siya. So, positive siya. So, may forever sa mga taong naniniwala doon. Sino bang ayaw maniwala sa maganda? Di ba wala naman? So, yung forever, nag-i-exist siya sa mga taong gustong maniwala at gustong maging masaya sa pag-ibig. Ayun. So, the truth is meron talagang forever. Meron talaga. Yes. Bitter lang po yung iba, kaya sabi nila wala. Nice. Last May question. forever. You wrote a lot of things. Or siguro or baka may nasa isip ka pa na isusulat pa eh. Okay. Ako, I love this person for a long time. But never kong sinasabi sa kanya. Advice ko lang. Never ko tong sinasabi sa kanya. I'll just think of buhos ng buhos. Which book or which piece did you write should I read to address that? Yung hindi mo Hindi ko sinasabi at all. para sa Hopeless Romantic. Oo, Panoorin mo so, yung movie, so nandun na talaga. I mean, lahat ng tanong, lahat ng problema sa love life, nandito yung nahihiya. Yung mga chances na hindi mo kinuha, dahil gusto mo siya, hindi mo naman nasabi, nandito. Meron pa yung chances, yung second chances na hindi mo binigay, na hindi mo kinuha, nandito din. So, yung mga ideal love story, ideal na relationship, nandito rin sa pelikula. So, parang sa lahat ng may problema sa pag-ibig, nandito yung sagot. At saka kahit sa mga mag-asawa, meron rin eksena dito, yung sa parents ni Becca. So, yun, abangan nyo yun. So, kahit bata and may asawa na lahat makakarelate sa pelikula. Ayun. Comment lang. So that just means na I'm our hopeless romantic. Kaya bagay sa'yo yung pelikula. Okay. I get that. Yeah. Sige, thank you. Thank you. I have a question with Marcelo. Since you parang you set a trend na for these generations and other na to read na rin, parang naging magandang influence ka sa mga teens. How does it feel na nagsiset ka na rin na magbasa ulit yung mga teens ngayon? And even Miss Chris Aquino read your book. So how does that feel for you? Ayun nga yung nakakatawa kasi parang before gusto ko lang ipabasa sa mga kaibigan ko yung storya ko. And then nakuha nga ako ng isang publishing. Tapos ayun, napabasa ko na sa mga ibang tao and ngayon parang sinasabi nila na hindi lang naman dahil sa akin kasi marami rin kaming mga author ngayon sa bagong generation na nabuhay ulit yung industry ng libro, ng pagbabasa. Kasi usually puro Facebook na, puro e-book, puro movies, puro social media na. So eto, yung kaming mga authors na ngayong generation, parang binabalik namin yung libro mismo sa kamay lalo na ng mga kabataan ngayon na alipin na ng social media. So, yun. Alipin ng social media. Yun. Pero sobrang saya. And na-appreciate ka ng tao. Ayun lang naman yung gusto ko. Gusto kong magbigay inspirasyon sa mga tao. Ayun talaga yung, kumbaga, mission ko. Gusto ko, ayun yung maging example ko sa ibang tao. Tapos, parang sa akin, na-inspire rin naman ako kapag na-appreciate nila. So, yun. Sobrang blessed nga na nangyari yung ito lahat. More or less, ano yung lesson or something na mariremember nila sa mga sinulat? May gusto nilang ma-remember din sa mga sinulat mo, sa mga libro? Or lessons? Yung lesson, may pag-asa. Sa lahat ng nasirang relationship, may pag-asa pang maging kayo, may pag-asa pang maging masaya ka na ikaw lang, may pag-asa pa na maramdaman mo ulit yung true love na hinahanap mo. So, yun, parang hindi siya hopeless. So, may hope doon sa lahat ng pag nabasa nila yung mga librong na isulat ko. So, yun yung gusto kong ibigay sa kanila, inspirasyon at pag-asa. Yun po. Thank you. Down to our last two questions. The question is for Marcelo. Hello. Hi. Hindi, ang question ka lang, from before na nagsa-start ka, up to now na someone ka na, nakilala ka na rin. Ano yung changes sa buhay mo and with your family as well? Yung changes, alam mo to eh. Kasi magka-work kami before, so nakukwento ko sa kanya. May hugot. Hindi, may parang for the sake lang na pagbabago,
siguro, ayun nga, mas nakikilala ka ng tao, and na-appreciate nila yung mga gawa mo, nababasa nila yung mga gawa mo, nakikilala ka na nila by reading yung mga gawa ko. And syempre, financially, medyo nasusuportahan naman kahit pa paano. Nabubuhay naman kami. And ayun, masaya. Masaya lang na nakakita ko ng mga taong masaya dahil dun sa mga ginawa kong libro and mga storya. So yun. And then, syempre, yung mga artista nga may mga bashers. How about you? How do you handle your bashers? Yung, deadma lang. I mean, focus ako dun sa sa mga positive things eh. I mean, parang tumutulong rin sila na maging mas malakas ako emotionally at bilang isang tao. So, hindi naman maiiwasan eh. Hindi maiiwasan na magkaroon kang basher, pero ikaw mismo, kaya mong kontrolin kung kanino ka lang magpo-focus. Ayun, nag-focus ako dun sa magagandang bagay. So, yun lang. And my final question.